Emosyonal si Davao City Mayor Sara Duterte sa turnover ceremony ng Task Force Davao kanina. Kinumpirma rin niya mismo na patay na ang dalawa sa triplets na kanyang ipinagbubuntis. Mula sa Davao City, may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Kasi may bago na nga commander ng Task Force Davao sa change of command ceremony kanina. Pinalitan si outgoing Task Force Davao Commander, Colonel Henry Robinson, ni Colonel Erwin Neri. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni Colonel Robinson ng Davao sa kanyang paglilingkod bilang Task Force Davao Commander. Si Colonel Neri, sinabing malugod na tinatanggap ang bagong posisyon. Guest of honor, Rafi, si Mayor Sara Duterte. Halatang emosyonal na si Mayor Inday sa pagsisimula ng kanyang talumpati habang pinapaliwanag kung gaano ka-personal niya tinanggap ang nangyaring pagpapasabog sa Rojas Night Market. First time daw niya kasi bilang mayor na makaranas ng bombing, di tulad ng kanyang amang si President Duterte. Ikunento din niya na nagtatalo pa raw sila ni Pangulong Duterte sa desisyon niyang magpalit ng Task Force Davao Commander at hepe ng Davao Police. Ayaw daw ito ni Pangulong Duterte. Sa tinding araw nang nangyari, dumating daw sa punto na ninais niyang mag-resign. Sabi niya, she doesn't take death lightly. Dito ipinaliwanag niya na noong Lunes, buong araw daw siyang iyak ng iyak dahil sa pagpapasabog at sa pagkasawinga ng mga biktima. Dito, sinabi niyang nawala na ang kanyang identical twins na ipinagbubuntis. Sinabihan daw siya ng doktor na nag-arrest na ang puso ng dalawa sa tatlo ng pinagbubuntis. Darito ang pahayag ni Mayor Sara Duterte. I lost my identical twins. Monday, I wasn't really feeling very well. So niadto ko sa doctor and I said, I'm not feeling very good. So we checked niya and then she told me na nag-arrest na daw ang heartbeats sa identical twins. But one is still fighting. Rafi, matatandaan na noong Lunes ng umaga ay binisita pa ni Mayor Duterte yung burol ng nurse na nag-alaga sa kanya nung siya ay na-confine na isa sa mga biktima ng pagpapasabog. Pagkatapos no, siya ng applied blessing ceremony sa City Hall kung saan nga inihayag niya yung 2 milyong pisong pabuya para nga sa prospect. Samantala pagkatapos nga ay dapat sanang pupunta pa dun sa burol ng iba pang mga biktima ng pagsabog si Mayor Sara. Pero hindi na ito natuloy dahil nalaman nga natin na in-advise pala siya ng doktor na magpahinga. Pero sabi niya, kailangan daw niyang magtrabaho. Kasi? Sam, mabutit nakadalo pa itong si Mayor Duterte dyan sa turnover ceremony at kanina nakatayo pa siyang nagpa-press con. Kumusta yung lagay ng kanyang kalusugan ngayon? Rafi, ito naman kasi si Mayor Sara ay tulad ng kanyang ama na talagang pinapakita na kaya strong woman. No? Sinasabi nga niya dito sa nangyari sa Davao, stay strong Davao. Yun ang palagi niya sinasabi. Mukhang okay naman yung kanyang kalusugan pero in-advisean nga raw ng doktor na magpahinga. Kailangan nga daw niya talaga magtrabaho. Kaya the past few days, no, I think after nung Monday na lumabas siya ay hindi na siya nakita. Kaya nagulat din kami kanina na kasama pala siya at sa payong guest of honor dito sa event. Kasi nga nabalitaan namin na masama yung pakinamdam niya the past days. No? Pero hopefully naging okay na si Mayor Sara at kanina binibiro nga niya itong si Colonel Neri na pagbutihin yung trabaho dahil meron pa nga raw siyang isang ipinagbubuntis at sana nga daw maging maayos na ang sitwasyon. Kasi I'm sure concerned na ito ng marami mga nanonood pero hindi ba makakaapekto yung pagkawala ng identical na tatlo dun sa kanyang ipinagbubuntis dun sa isa pa na sinasabi niya ay fighting pa for his life? Oo nga, Rafi. Kanina we were trying to get information on that. Kaya lang medyo nahirapan din tayo kasi sobrang dami nung media na humahabol din sa kanya. Naging matipid din naman yung kanyang pagsasalita. No? Medyo nag-focus din siya dun sa iba pang mga topics. Specifically, yung gusto niyang ipatayo ng memorial dun sa Rojas Night Market area. And also yung pagbibigay niya ng impormasyon kung paano makakapag-donate yung publiko dun sa mga biktima nga ng pagpapasabog. Pero aalamin natin yan kung ano ba yung mangyayari, paano pa yung titirang baby na pinagbubuntis in the coming hours siguro malalaman natin yan. At sama patungkol naman doon sa investigasyon sa Davao bombing, we understand inilabas na nga yung artist sketch pero nakamaskara ito. Paano daw ito makakatulong? Meron na bang mga nagvo-volunteer ng impormasyon sa kanyang pagkakaalam?
Kasi tumanggi na si Mayor Sara na magbigay ng sumagot ng mga tanong patungkol doon sa investigasyon at pinaubayan na lamang ito doon sa SITG Night Market doon sa pulisya. No? Pero kagabi doon sa press conference sa Camp Merecido, sinabi sa atin ni Chief Superintendent Manuel Gaerlan na umaasa sila na sa paglalabas niya nitong facial composite ay may nakakakilala doon sa suspect kahit nakamask ito. And hopefully, dun sa mga makakakilala, merong isa doon na nakakita nung puntong tinanggal naman niya yung kanyang mask at ang kanyang bonnet. At yun nga, umaasa sila na papasok na yung informasyon, papasok pa yung iba pang mga nakakaalam kung hopefully itong lalaking ito as suspect dun sa pagpapasabog. Kasi Ironic nga na peace sign pa yung nakalagay dun sa kanyang maskara. At iniimbestigahan na ba kung may mga kuha sa CCTV na posibleng nakunan yung taong ito na kahit suot pa yung kanyang maskara? Kasama ba yun sa tinitingnan nila, Sam? yes, Rafi, isa yan dun sa mga tinitignan ngayon ng pulisya, no, yung mga kuha nga ng CCTV. Baka isa doon, nahasip yung suspect at baka may mas malinaw na imahe sa kanya. No? Kasi ngayon, yun nga, nakatakip yung muka, nakatakip yung bibig, nakasuot ng bonnet, at yung face mask kasi yan, very common daw dito sa Davao City. Rafi? Okay, maraming salamat. Salima Refran.